Nakita mo na ang last will and testament. Pag namatay ako, wala kang makukuhang kahit piso. Kung matalino ka, umalis ka na. Sa mga nakaraang taon, ibinigay ko ang lahat para sa iyo at sa angkan ng Lu. Bakit ganito ang ginagawa mo sa akin? Sa pagpili na mapapangasawa ko, kung hindi lang na aksidente si Wansing, hindi kita pakakasalan. Hindi mo pa rin pala siya makalimutan. CJ, ibigay mo lang sa akin ang custody ng anak natin. Payag akong umalis nang walang makukuhang kahit ano. Ikaw? Gusto mong makuha ang custody ng anak ko? Katawa-tawa ka. Chenan, Pa, sinasabi mo bang ang tunay kong ina ay Silent Wansing? Yung tita Lin ba na? Madalas nating kasama noon? AMM. ikaw. Kayong lahat. Anak, sige na, maglaro ka muna. Size. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, hindi galing sa bahay ampunan si Chenan. Anak namin siya ni Wansing. Ikaw, hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng anak ko. Nga pala, huwag mong asamin ang libingan ng Lu. Inilipat ko na ang abo ni Wansing. Inilipat ko na roon. Hinding-hindi ka magkakaroon ng pwesto roon. AME, ako na ang bahala sa abo mo. At itatapon ko ito sa tambakan ng basura. Tutal, isa ka namang ulila. Bagay sa'yo ang maging kaluluwang pag-alagala. Kaya pala, ang akala kong masaya at maayos na pagsasama. Ang akala kong masayang pagsasama. Isa lang palang malaking biro. Matindi ang galit sa akin ng asawa ko. Ang anak na minahal ko at pinalaki. Sa loob ng maraming taon. Anak pala sa labas ng asawa ko. Kung may pagkakataon lang akong maulit muli ang lahat, sisiguraduhin kong pagbabayaran ng mga masasamang tao ang ginawa nila. Nabuhay akong muli. Muling pagsilang. Sa ika-23 kaarawan ni Luyan Chuan. At sa araw na pipili ang angkan ng Lu ng mapapangasawa niya. Wansing, paano siya nabuhay muli? Anong nangyayari? Mga minamahal naming bisita, ngayon ang ika-23 kaawan ng anak kong si Luyan Chuan. Itatalaga na natin ang manugang ng Lu. Mahalagang bahagi ng Lu Corporation. Ngayon din natin itatalaga. Yan Chuan, sabihin mo na. Yan Chuan, sabihin mo na. Sina Xiaoman at Wansing. Sino sa kanila ang pipiliin mong maging katuwang sa buhay? Mula pagkabata, laging magkasama sina Yan Chuan at Xiaoman. Hula ko. Laging magkasama sina Yan Chuan at Xiaoman. Hula ko. Ang pipiliin ni Yan Chuan. Tiyak na si Xiaoman. Binabati kita, Miss Su. Binabati kita. Binabati kita. Wansing, Kung kukwentahin ko ang oras. Sa mga panahong ito, buntis na si Lin Wansing. Sa anak ni Luyan Chuan. At ako naman walang kaalam-alam. Na gusto ko pang pakasalan si Luyan Chuan. Itong titig na to. huwag kang mag-alala, ako mismo ang maghahagis ng abo mo sa tambakan ng basura. Paikalat ka kung saan-saan. Luyan Chuan. Ipinanganak kang muli at dahil. Si Lin Wansing pa rin ang laman ng puso mo. Kung gayon, pagbibigyan ko na kayo. Tito. Tita. Ako, si Suman, aminado akong wala akong kakayahan at hindi kagandahan. Hindi ako bagay sa senyorito ng mga Lu. Kaya. Aatras na ako. Ano? Atras. AMEA. Buti alam mo ang lugar mo. Wansing, hintayin mo ako. Ilang dekada ng pagsasama bilang mag-asawa, iyon lang pala ang halaga. Xiaoman, ano ba yang sinasabi mo? Tito,
Dahil nakapili na si Yan Chuan, aalis na ako. Bakit naging ganito? Mainit na balita. Pinili na ang senyorita ng Lu. Dad, hindi mo ba sinabi na kapag nagpakasal na ako, lahat ng proyekto ng angkan ng Lu ay kami na ni Wansing ang bahala? Yan Chuan, ang proyekto sa South City ay matagal nang hawak ni Xiaoman. Makakaapekto sa presyo ng stock, Dad. Si Wansing ang tunay mong manugang. At bukod pa roon, magna cum laude yan sa abroad. Ang proyekto sa South City ay dapat mapunta sa kanya. Dad, mas naniniwala ka pa kay Suman na isang tagalabas? Ay sa panlasa ng sarili mong anak? Dad, South City Project ang pinakamahalaga. Sa nakaraan kong buhay, nakuha ko iyon ng halos madugo. At dahil sa proyektong iyon, biglang umangat ang Lu Corporation. At naging pinakamakapangyarihang kumpanya sa Qingsheng. Alam na alam iyon ni Lu Yanchuan. Mukhang gagamitin niya ang proyektong ito para bigyan ng daan si Lin Wansing. Xiaoman, sumama ka sa akin sandali. Xiaoman, tungkol sa proyekto sa South City. Tito, naiintindihan kita. Kaya kong bitawan ang lahat ng proyekto. Xiaoman. Ang batang iyon na si Yan Chuan, wala talagang alam sa negosyo. Puro saya at luho lang ang alam. Matagal ko ng pangarap na maging manugang ka ng angkan ng Lu, para maging katuwang ni Yan Chuan sa pagpapalago ng angkan namin. Pero alam mo naman ang ugali ni Yan Chuan. Kapag may pinanindigan siyang tao o bagay, walang saysay na pilitin pa siya. Naiintindihan ko, Tito. Ito ang lahat ng dokumento at files para sa turnover ng mga proyekto. Xiaoman. Itong J-dependent na ito ay pamana ng angkan natin. Ganyan mo na lang basta ibibigay? Wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa angkan natin? Pagpapahalaga? Nakita mo naman ang testamento. Pagkamatay ko, wala kang makukuhang kahit piso. Kung may utak ka, lumayas ka na agad. Inilipat ko na ang abo ni Wansing sa libingan ng mga ninuno. Hinding-hindi magkakaroon ng puwang para sa'yo doon. Kung mananatili pa ako sa angkan ng Lu balang araw, mamamatay akong walang maayos na libingan. Dad, hindi pa ba tapos ang usapan? Wansing. Itong J-dependent ang pamana ng angkan. Kung sino ang may hawak nito, siya ang may kontrol sa kapalaran ng angkan ng Lu. Ito na ang pamana ng angkan ng Lu. Kapag nasa akin na ito, akin na ang buong angkan. Yan Chuan. Naayos na ni Xiaoman ang mga dokumento ng proyekto sa South City. Tingnan mo, kung may hindi ka maintindihan, itanong mo kay Xiaoman. Wansing. Napakahalaga ng proyektong ito para sa angkan ng Lu. Hindi ako marunong sa negosyo. Ikaw na ang mag-aral nito. Naniniwala akong mas magaling ka pa kay Suman. Kung kaya ni Suman, kaya ko rin naman. Bakit ko pa siya tatanungin? Yan Chuan, ang pinakamahalaga ngayon ay ilipat ang gamit ko sa pinakamagandang opisina. Sige. Sandali. Babawi ka ba?
Ako na ngayon ang senyora ng angkan ng Lu. Ikaw, Suman, palayasin ka na dapat. Wala kang karapatang hawakan ang mga mahahalagang proyekto ng Lu. Ikaw, Suman, anong ginagawa mo? Ito ang pinakasensitibong detalye ng proyekto sa South City. May mga pribadong kasunduan sa mga kinaukulan at ilan pang espesyal na kondisyon sa mga pangunahing supplier. Kapag hindi ito naayos ng maayos ang proyekto, ay malulugi ng milyon-milyon. Sa kakayahan ni Miss Lin, sigurado ka bang kaya niyang ayusin ito? Kung dahil sa kakulangan ng kakayahan mo, ay malulugi ng husto ang Lu Corporation. Miss Lin, sa tingin mo ba, mamahalin ka pa rin ni Lu Yanchuan ng buong puso? sobra ka nang nag-iisip. Alam ko ang ginagawa ko. Suman, tapos na ang turnover ng proyekto. Mula ngayon, wala ka nang kinalaman sa angkan ng Lu. Umalis ka na agad sa pamamahay na ito. Sandali. Dahil pinili mong umalis, hindi ka nakabilang sa pamilya Lu. Ayon sa patakaran, wala kang makukuhang kahit ano. Kaya, isauli mo lahat ng ibinigay sa iyo ng angkan ng Lu sa mga nagdaang taon. Yanchuan, tama ba ako? Yanchuan, ganyan din ba ang tingin mo? Kakatuwa naman. 20 taon nang namuhay si Xiaoman sa pamilyang Lu. Kahit hindi siya naging asawa ng Lu. Kalahati na siyang Lu. Paano ninyo? Nagagawang itakwil siya ng ganyan? Yanchuan, nasa puso mo pa ba siya? Hindi mo pa kayang bitawan? Tama si Wansing, Dad. Dahil pumili na ang angkan ng Lu, dapat tuluyan ng putulin ang ugnayan sa mga itinakwil nila. Tito, dahil umabot na tayo sa puntong ito, may mga dapat na tayong ayusin. Simula noong 18 anyos ako, hinawakan ko na ang negosyo ng Lu. Ito ang proyektong Yulongjing, kabuang puhunan 3 milyon. Netong kita, 10 milyon. Ito ang proyektong Times Mansion, puhunan 5 milyon. Netong kita, 30 milyon. At itong dalawa pa. Isa ang South City Renovation, isa ang Ideal Home Project. At ito pa. Lahat ng proyektong ito. Mahigit 50 milyon ang netong kita na naipasok ko sa Lu sa mga taong ito. Xiaoman, hindi ko inaasahang ganyan karami. Ang naibigay mo sa pamilya Lu. Pinalaki ako ng Lu sa loob ng 20 taon. Kumita ako ng 50 milyon para sa kanila. Kaya ang pagkakautang na ito, masasabi nating bayad na. Simula ngayon, wala na akong utang sa Lu at wala na ring utang ang Lu sa akin. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Ang ganda ng sinabi mo. Pero huwag mong kalimutan, lahat ng nasa katawan mo ay galing sa Lu. Ang damit mong pasadya, mahigit 100,000. Itong bracelet, malamang 1 milyon. At yung sports car, mahigit 1 milyon. Alin sa mga gamit mo, ang hindi galing sa Lu? Ibalik mo na lahat, Miss Su. Yanchuan, mahigit 1 dekada na tayong magkasama. Papayagan mo ba talaga siyang gawin ito sa akin? Ito, Huwag kang maingay. Ako na ngayon ang senyora ng Lu. Dapat mong sundin ang sinasabi ko. CJ, ako, si Suman, dumating ng malinis. Aalis din dapat ng malinis. Xiaoman, hindi mo naman kailangang gawin to. Tito, ang patakaran ay patakaran. Pati ang sapatos. Ako, si Suman, simula ngayon.
Hindi na ako sunod-sunuran sa angkan ng Lu. Ako, si Suman. Mula ngayon, tuluyan ng pinuputol ang ugnayan sa angkan ng Lu. Wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Xiao Man, Binibining Su. Inutusan ako na senyora na hanapin ang mga dinala mo rito noong bata ka pa. Lahat daw ay dapat mong dalhin. Ito lang ang nahanap ko, itong bisikleta. Kuya Yan Chuan. Birthday mo ngayon, regalo ko sa'yo to. Gusto mo ba? Gusto ko. Salamat. Sabi ni Mama, magiging asawa kita paglaki. Kaya lahat ng sa akin ay sa'yo na rin. Hoy, Ginoong Su, anong pakiramdam na pinalayas ka ng angkan ng Lo? Bilang isa sa mga kandidata sa pagiging senyora ng Lu. na ngayon pinalayas ng senyorito. Ano ang masasabi mo? Kahapon lang, bayani ka ng Lu. Ngayon, para ka ng basura. Nagsisisi ka ba? Tabi. Kabalitaan namin wala ka man lang nadalang sending kami. Oto ba? Halata naman, ilan na siya ngayon. Abi, Umalis ka. Huwag kayong mag-alala, Miss Lin. Siguradong magte-trending ang mga larawan ngayong araw. Miss Su, sandali lang po. Sino kayo? Miss Su, ako si Jen Chu mula sa Jen Group of Companies. Jiang Chu. Kayo pala yung kilalang senyorito ng angkan ng Jiang sa mundo ng negosyo. Angkan ng Jiang, makapangyarihan. 10 taon bago lumapit sa kanya. Pero ngayon, siya mismo ang lumalapit sa akin. Wala yon, malayo pa sa tunay na galing ni Miss Su. Gusto kayong makausap ng lolo ko. Pwede po ba? Isang karangalan. Miss Lin, yung ipinagawa niyo sa amin. Tapos na po lahat. Ipapakalat naming pinalayas si Suman. Sobrang magiging viral nito. Nakuha ba ninyo ang litrato niyang wala nang makukuhang kahit ano? Malinaw ba? Sobrang linaw po. Siguradong matutuwa kayo. Tingnan ninyo. Miss Lin, sayang at hindi ninyo nakita ang itsura niya kanina. nga. Akala mo kung sino maarte at napakaganda. Kung umasta akala mo napakataas. Pero nang pinalayas siya, siyang asong walang amo. Nakakaawa ang itsura. Tama. Nangahas siyang agawin ang akin. Iyan ang nararapat sa kanya. Wansing, anong pinag-usapan ninyo? Ah, wala yun. Halika na. Malalaman mo rin pag nakita mo ang balita. Balita? Hayaan mo na. Hindi na yun mahalaga. Maghanda na tayo papuntang kumpanya. Hindi na ako makapaghintay. Nakuin lahat ng pag-aari ni Suman. Sige, naniniwala akong kaya mo. Hay naku. Ito pala ang opisina ni Suman. Mas maganda pa rin talaga sa pwestong ito. Ikaw, tawagin mo ang ilang tauhan. Linisin ninyo lahat ng gamit ni Suman. Ni isang hibla ng buhok. Ayaw kong may maiwan. Sige po, President Lu. Hay, Suman, mula ngayon lahat ng gamit mo. Mapupunta na lahat sa akin. Ikaw ang unang kumanta. Noong makilala ko, sina Suman at Wansing. Ang kay Chain na binigay ko'y buhay pa pala. Itinago pa rin pala ito ni Suman. Yan Chuan, ito si Suman. Ito naman si Lin Wansing, mula ngayon. Sila na ang makakasama mo sa buhay. Ito ang regalo ko sa inyong dalawa.
Salamat, kuya. Wansing. Binigyan din kita noon ng eksaktong katulad nito, na plush keychain, na saan na iyong sa iyo. Ang tagal na nun, sino pa ba ang makakaalala? Hay naku, plush keychain lang naman iyan. Mahal na mahal mo naman ako. Bilhan mo na lang ako ulit ng bago. Hay, huwag na nating pag-usapan ito. Ikakasal na tayo. Bukas maghanda ng salusalo sa pamilya para magdiwang. Sage. Anong nangyari? Mamaya darating na ang mga bisita para sa handaan. Bilis, maghanda ka na. Sage. Ano nang pakiramdam, Presidente Su, na pinalayas ka ng angkan ng Lu? Kung hindi lang daw dahil sa senyorito, una naawa sa pinagsamahan niyo, na nagmagandang loob pa. Pati mga damit sa katawan ni Suman, ay hindi na niya mapapanatili. Kahapon lang, mataas na Presidente Su pa siya. Ngayon mas masahol pa sa pulubi. Nakakaawa naman. Anong nakakagulat doon? Ganyan naman talaga ang mga asong inaalagaan na mayayaman. Ano nang kinitingnan mo? Haha. Ang galing. Talagang sulit ang paghahanap ko sa dose-dose ng media. Para tambayan siya sa labas ng pintuan. Anong sinabi mo? Ikaw ang may pakana sa mga reporter na yon? Natural naman. Gayon, alam na ng buong Qingcheng kung anong klaseng babae talaga si Suman. At isa pa, hindi na nila magagawang punahin pa. Ang desisyon mong ako ang piliin. Pero hindi ba, sabay kayong pumasok sa angkan ng Lunisuman? Lumaki kayong magkasama. Ganyan mo ba talaga siya kamuhian? Mula pagkabata, palagi na lang niya akong tinatapakan. Hindi lang inagaw ang karera ko, muntik ka na ring agawin sa akin. Kaya natural na kamuhian ko siya. Yan Chuan, alam mo naman na para sa'yo. Kaya kong gawin ang lahat. Hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Naiintindihan ko. Mahal na mahal mo ako. Paano naman akong magagali sa'yo? Yan Chuan, bakit ang bait-bait mo sa akin? Huwag kang tanga. Nararapat lang na mabuti ako sa'yo. Napakaliblib naman dito. Mukhang ngayong araw. Dito na ako mamamatay. Yan Chuan, ayos ka lang ba? Yan Chuan. Yan Chuan. Huwag kang matakot, ihahatid na kita sa ospital. Nasaan ba ako? Ospital. Nagbisikleta ng mahigit 10 kilometro sa bundok ang kasintahan mo. Buwis buhay para lang maihatid ka rito. Ngayon, lupaypay na siya at halos hindi na makagalaw. Nakahiga pa rin sa labas. Magpahinga ka ng mabuti. Gising ka na. Ruti. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Naku, bakit pinagmamastan mo pa yan? Nagagamit ng palda. Tapos nagbibisikleta sa kalsada. Ang kapal ng mukha. Buti na lang pinalayas na natin siya. Kundi, mapapahiya pa ang angkan ng Lu. Hindi ko akalain na ang bisikleta na binigay ko sa kanya. Basag-basag na pala, pero iniingatan pa rin niya. Pero, si Wansing pa rin ang nagligtas sa akin. Yan Chuan, ano ang binubulong-bulong mo diyan? Ah, wala. Ang ganda nga ng panahon ngayon, eh. Lumabas kaya tayo? Pwede tayong magbisikleta. O manood ng scene, ano? Sa tingin mo ba, gagayahin ko si Suman na? Imbes na magmaneho ng sasakyan, magbibisikleta pa sa bundok. At saka, hindi naman ako marunong magbisikleta. Anong sinabi mo? Hindi ka marunong magbisikleta? Alam mo naman, simula pa noon, sobra akong takot sa sakit. Madaling makasugat ang bisikleta. Kaya ayoko talaga. Ero, hindi ba ikaw yung nagbisikleta ng mahigit 10 kilometro sa bundok? Pailigtas ako noon? Ah, yun ba? Ang tagal-tagal na kasi noon. Yan Chuan, kailan kaya tayo pwedeng lumabas? Eka, teka. Yan Chuan, saan ka pupunta?
Puting pangitaas. Bracelet. Sabi ni Wansing, malabo raw ang isip niya noong araw na yun. Kaya nagkamali siya ng alaala. Hindi raw siya nakasuot ng brasalite. Pero sa litrato, nakasuot ng brasalite si Suman. Ibig bang sabihin, hindi si Lin Wansing ang sumagip sa akin noong araw na yon, kundi Suman, Ginoong Lin. Matapos ang mahabang pag-ibig ninyo ni Pres, Lu, nating na rin ang altar. Nakakatuwa naman. Ang kasal namin ni Yan Chuan. Sana makapunta ka. Bata pa si Ginoong Lin pero napakagaling na. Tiyak na mapapalago pa niya ang negosyo ng angkan ng Lu. Tito Lu, ipinagkatiwala na po sa akin ang lahat ng proyekto. Hindi ko kayo bibigyan. Mula ngayon, akayin ko kayong lahat sa mas mataas pang antas. Ang negosyo ng Lu Corporation ay dati ng pinamamahalaan ni President Su. Ginoong Lin, biglaan po ninyong kinuha ang pamamahala. Paano ang mga tauhan niya? Ang bobo na yon na si Suman, pinaalis ko na ang lahat. Ang tauhan niya at nagdala ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Wala akong dapat katakutan. Miss Lin, handa na ang hapunan. Maupo na po tayong lahat. Ngayong gabi, walang uwi ng hindi lasing. Huwag po kayong mahiya, magpakalubag kayo. Ilang taon na, ang pwesto sa tabi ni President Lu ay palaging kay President Su. Kailanman ay hindi nagbago. Pero hindi ba pinalayas na si Suman sa angkan ng Lu? Ano ba yan? Bakit nandito pa ang upuan ng isang tagalabas? Ayaw mo na bang magtrabaho? Miss Lin, pasensya na po. Hindi ko inisip ng mabuti. Ililipat ko na ito. Tigilan mo yan. Yan Chuan. Bakit ngayon ka lang? Ang kasero, baka matanda na kaya nalilito. Nakalimutan niyang. Umalis na si Suman sa angkan ng Lu, kaya inutusan ko siyang tanggalin ang upuan. Upuan lang naman yan. Bakit mo pinapalaki? Iwan mo na lang yan. Yan Chuan, anong ibig mong sabihin? Sabi ko, iwan mo ang upuan para hindi isipin ng iba na walang delikadesa ang angkan ng Lu. Opo, senyorito. Tama si Yan Chuan. Kanina, sobrang sensitibo ko lang. Yan Chuan, maupo ka na. Hinihintay ka na ng lahat. Naku, salusalo lang naman ito. Relas lang kayo. Yan Chuan. Agay na. Yan Chuan, hindi ba sinabi mong gusto mo ng sinigang na buto-buto? Pinahan na ko talaga yan sa kusina. Tikman mo. Lin Wansing, anong pinaggagawa mo? Bakit mahibla ng luya itong sabaw? Hindi ba nilalagyan naman talaga ng luya para mawala ang lansa? Ganito naman talaga ang pagluluto ng nilagang buto-buto. Hindi ako kumakain ng luya. Hindi mo ba alam? Senyorito, kasalanan ko po ito. Karaniwan po kasing. Si Miss Su mismo ang nagluluto nito. Siya ang nag-alis ng luya bago. Tama na. Yung taong paikot-ikot lang sa kusina araw-araw. Bakit kailangan mo pang banggitin? Ganun pala yon. Yan Chuan. Tikman mo na yung bagong luto kong pork ribs. Naku, ayaw na ayaw ko talaga yan. May injury 100 araw. Inumin para gumaling. Halika. Ayaw mo kasi may luya, di ba? Wala itong kahit konting luya. Walang luya pero hindi malansa? Paano mo niluto? Sikreto. Kung gusto mo, lulutuan pa kita ng marami. Ang tanga-tanga ko talaga. Ganito kasimpleng bagay. Hindi ko pa naisip. Samantalang siya, hindi man lang alam kung ano ang pinakaayaw ko. Mauna na kayo. Busog na ako. Babalik muna ako sa kwarto. Yan Chuan, anong nangyayari sa'yo? Wala. Medyo masama lang pakiramdam ko. Hindi ba kwarto ito ni Suman? Bakit nakaawang ang pinto? Nasaan na ang mga gamit dito? Pati diary ni Suman nawawala na rin. Bakit parang ang linis-linis dito, na paang walang tumirang tao? Ang galing talaga ni President Lee uminom. Hindi naman. Sino ang gumalaw ng mga gamit sa kwarto ni Suman? Ulitin ko,
Sino ang gumalaw? Na mga gamit sa kwarto ni Suman? Senyorito, si Miss Lin ang nag-utos. Sabi niya itapon na lahat ng gamit ni Miss Su. Ikaw pala. Bakit mo ginawa yon? Yan Chuan. Sa maliit na bagay na yan, abot pa ba sa ganyan? Bakit mo ginawa to? Bakit mo itinapon? Ang mga gamit ni Suman? Kasalanan ko ba? Si Suman mismo ang nagsabi. Naalis siya nang makuha kahit ano. Yung mga basura niyang gamit. Nakaharang lang sa espasyo. Inimpake ko na lahat at inilagay sa basurahan sa labas ng gate. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Itinapon mo lahat ng gamit ni Suman sa basurahan? May problema ba? Yung mga yon, puro basura at libro lang naman. Siya na mismo ang ayaw sa mga yon. Bakit ko pa hayaang makaharang dito? Ikaw, Ikaw, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang? wala na. Wala na lahat. Suman, ito yung shell na matagal kong hinanap sa dalampasigan. Pinakamagandang shell na nakita ko. Para sa'yo. Wow, salamat kuya. Sandali lang. Hindi ba lagi mong sinasabi na astig ka sa relo ni Tito Lo? Wala akong ganong kalaking pera. Kaya nagdesign ako para sa'yo ng pinaka-astig na relo sa buong mundo. Wow, salamat Bunso. Bunso, mag-wish ka na. Sige, kuya. Kuya, sabay tayong hipan ang kandila. Maligayang kaarawan. Itong diary na to ay para sa'yo. Di ba mahilig kang magsulat? Pwede mong isulat dito ang lahat ng gusto mong itala. Salamat, kuya. Higit 20 taong alaala. Kwarto, yan ni Suman. Bakit ka nagdesisyon na mag-isa? Ngayon ang araw na magiging asawa mo ako. Dahil lang sa isang tagalabas, sinisigawan mo ako. Sa tingin mo, tama ba yan? Tagalabas? Mahigit 20 taon nang nanirahan si Suman sa angkan ng Lu. At tinatawag mo siyang tagalabas? Umalis na siya sa angkan ng Lu. Sa paningin ko, tagalabas na siya. Magkasama kaming kumain, magkasama sa isang bubong. Lumaki kayong magkasama, wala ka ba talagang? Kahit konting pagmamahal sa kanya? Lagi siyang nakikipag-confidensya sa akin. Anong mararamdaman ko sa kanya? Kung meron man, galit lang. Ay pagkaalis pa lang niya, tinapon mo agad lahat ng gamit niya? Linwan Sing, bakit ang sama mo? Luyan Chuan, nakalimutan mo na ba? Noon, ako ang pinili mo, siya ang iniwan mo. Lahat ikaw, ngayon. Nagpapanggap pa pang nagmamahal sa kanya. Luyan Chuan, naglakas loob kang saktan ako. Sa loob ng maraming taon, ni isang masakit na salita, wala kang sinabi sa akin. Dahil kay Suman, nagawa mo akong saktan. Tama naman ang sinabi ni Wan Sing. Umalis na si Chia Oman sa angkan ng Lu. Isa na siyang estranghero. Nga, araw mo ito ngayon kasama si Wan Sing. Hindi maganda na mag-away kayo dahil kay Xiaoman. Tama. Ako mismo ang nagpalayas kay Manman sa angkan ng Lu. Ako ang pumayag na ipahiya mo si Manman ng paulit-ulit. Dahil sa akin lahat. Kaya lumabas si Manman na manipis lang ang suot. Pinalayas sa angkan ng Lu. Naging katawa-tawa online. Tama na. Nangyari na ang nangyari. Ano pang silbi ng pagsisisi ngayon? Dahil nandito na tayo, pahalagahan mo na lang si Wan Sing. Magtulungan kayong palakasin ang Lu Corporation. Mas mahalaga yan sa lahat. Nawala na sa atin si Xiaoman. Yan Chuan, hindi mo na pwedeng itaboy pa si Wan Sing. Kahit ganoon, ako mismo ang kukuha ng mga gamit ni Manman. Hahanapin ko sila pabalik. Lin Wan Sing, nasaan ang mga gamit niya? Lin Wan Sing. Ito ang angkan ng Lu, wala kang karapatang magdesisyon dito. Sabihin mo, nasaan ang mga gamit? Senyorito, nasa may basurahan po. Kaninang hapon lang po itinapon. Luyan Chuan. Umalis ka sa hub ko. Ako mismo ang kukuha ng mga gamit ni Manman. Luyan Chuan, nababaliw ka na ba? Para lang sa mga basurang yan. Iwan mo ako, iwan mo ang lahat ng bisita rito. Kaya mong ipahiya ang sarili mo, pero ang pangalan ng angkan ng Lu, wala ka namang pakialam. Tumigil ka. Hindi yan basura. Kung hindi basura, ano? Ano? Sinasabi ko sa'yo, Luyan Chuan, si Suman ay pinalayas mo. Ikaw mismo ang nag-utos. At nakita mong lumayas siya. Tama, kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik. Magising ka na sa katotohanan. Luyan Chuan, binabalaan kita. Kung aalis ka, huwag mo akong sisihin. Ano ba talaga ang gusto mo?
Gusto mo bang mawalan din ako ng lahat gaya ni Suman? At mapalaya sa angkan ng Lu? Hindi ko ginawa yon. Bakit ganyan si Lin Wansing? Akala ba niya porkit napalaya si Suman? Siya na ang masusunod sa angkan ng Lu? Ilang taon lang inalagaan, nakalimutan na ang tunay na estado. Anak-anakan lang na siyang napangasawa sa angkan ng Lu. Jemie, walang karapatang mag-utos na palayasin si President Lu. Hindi man lang siya natatakot na baka siya naman ang sipain ng angkan ng Lu. Yan Chuan, patawad. Nagkamali ako. Hindi ko dapat itinapon ang mga gamit ni Suman. Hindi rin kita dapat sinigawan. Yan Chuan, alam kong mali ako. Masama ang panahon ngayon at delikado. Bukas na lang kapag maaliwalas. Sasamahan kitang hanapin, ha? Kapag bukas, huli na. Kailangan ko nang umalis ngayon. Kailangan kong mahanap agad ang mga gamit ni Suman. Luyan Chuan. Itong si Yan Chuan naman, asisimula pa lang nilang magsama ni Wansing. Tapos ganito nakagulo agad. Paano pa kaya ang susunod nilang buhay? Kakayanin pa ba? Susunod? AME, hindi pa nga sigurado kung may susunod pa. Halata kay Yan Chuan na nagsisisi na siya. Halika. Mag-imbestiga ka agad kung nasaan si Suman. Papuntahin mo siya rito para kausapin si Yan Chuan. Sige, ama. Nahanap ko. Wala naman ay. Bakit wala? Hindi ko na talaga mahana. Kasalanan ko. Ako ang nakawala. Aba, bakit ko ba nakalimutan? Noong umalis si Manman. Naiwan din niya ang cellphone niya sa mansyon ng mga Lu. Dumating akong si Suman na malinis. Kaya aalis din akong malinis. Hindi na kailangang gawin yan. Tito, ang patakaran ay patakaran. Simula ngayon, ako si Suman. Hindi na ako alipin ng angkan ng Lu. Suman. Tigilan mo yan. Nasaan ang mga gamit na pinadala ng angkan ng Lu? Sumagot ka. Nasaan ang mga gamit? Anong sinasabi mo? Yung mga basurang itinapon ng angkan ng Lu? Anong kalokohan yan? Hindi yan basura. Mga gamit yan ni Manman. Nandoon lahat. Kung gusto mong hanapin, ikaw mismo ang maghalungkat. Nahanap ko. Ha. Nahanap ko. Bakit ganon? Wala na, sira na lahat. Nabasa lahat sa tubig, sira na. Manman, patawad, hindi ko na protektahan ang mga iniwan mo. Sobrang sama ng loob ni Yan Chuan ngayong araw. Dahil kay Lin Wansing. Galit siya kaya hindi sinasagot ang tawag niya. Pumila ako ng napakatagal para mapasaya siya. Sa wakas, nakuha ko ang tiket ng paborito niyang banda. Yan Chuan, nabili ko na. Yung tiket ng paborito mong banda. Sabi nga, ang kulit mo, hindi mo ba nakikitang stressed ako? Pero pumila ako ng... Ay, teka. Ay, ng ticket sa paborito niyang concert. Baka sakaling hindi na siya magali sa akin. Kailan pa kaya? Hindi ka sa Yan Chuan pag ako nakita. Sana nga. Okay lang, basta masaya si Yan Chuan. Nilagnat si Yan Chuan, 39 degrees. Magdamag ko siyang binantayan. Pagsikat ng araw, bumalik na sa normal ang temperatura niya. Inalagaan mo ako, tapos nakatulog ka pa. Hoy, kung gusto mong matulog, umuwi ka na. Huwag kang humarang dito. Yan Chuan, ako. Sige na, umalis ka na. Kahit
Kahit isang bungkos lang ng bulaklak ang dala niya. Yan Chuan, kumusta na ang pakiramdam mo? Magaling ka na ba? Magaling na, wala na akong sakit. Pagdating mo pa lang, gumaling agad ako. Pero ang saya ng ngiti ni Yanchuan. Madalas magkasakit si Yanchuan itong mga araw. Narinig ko sa mga nakatatanda na may templo sa labas ng syudad. Sobrang bisa daw ng anting-anting na makukuha roon. Yanchuan, ito ang kinuha ko sa labas ng syudad. Anting-anting ito. Kapag suot mo, magiging ligtas at maayos ang lahat sa iyo. Anong basura yan? Alisin mo yan. Pero ito, mabisa to. Nitong mga araw, lagi kang nagkakasakit. Anong pinagsasabi mo? Marunong ka bang magsalita? Malas ka. Kahit magdasal ka pa sa langit. Si Wansing lang ang dapat magdasal para sa akin. Wala kang karapatan. Manman, pesensya na. Ang dami ko pa lang. Nagawang kasalanan sa iyo. Sir, kailangan na naming itapon ang mga basurang ito. Huwag niyong itapon. Ako na ang mag-alis ng lahat. Dad, nakikiusap ako. Hanapin mo si Manman. Susundin ko na lahat ng sasabihin mo. Pinagsisisihan ko na. Mali ako. Dapat nakinig ako sa iyo. Hindi ko kayang mawala si Manman. Huwag ka nang umasa. Pinatanong ko na sa mayordomo. Nakita na siya ng pamilya Jiang. Hindi na siya babalik sa angkan natin. At saka, dati, pinaalis mo siyang wala man lang. Sobrang hiya ang binigay mo. May pride ang batang iyon. Hindi kanya mapapatawad. Hindi ako naniniwala. Ang tagal ng pinagsamahan natin, gustong-gusto niya ako. Basta magsisi ako ng totoo at hilingin siyang bumalik. Mapapatawad niya ako at magkakabalikan kami. Suman, simula ngayong araw, ikaw na ang punong tagapayo ng Jiang Group of Companies. Ako, naniniwala sa kakayahan mo. Sige, ipakita mo na ang galing mo. Maraming salamat po sa tiwala ninyo, Ginoong Dayan. Nabalitaan kong hinahanap ka raw ng angkan ng Lu. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa iyo. Para mas maayos mong magampanan ang trabaho mo. At wala nang kumontra sa iyo. Plano kong tulungan ka ni Jiangchu sa mga gawain. Sabihin mo lang sa kanya kung may kailangan ka. Good luck sa pagtutulungan natin. Sila ang mga matataas na opisyal ng kumpanya natin. Kumusta sa lahat? Ako si Suman. Mula ngayon, inaasahan ko ang suporta ninyo. Yan Chuan, maligo ka na ng maligamngam. Baka sipunin ka. Lin Wansing, bakit mo ako niloko? Yan Chuan, anong sinasabi mo? Kailan kita niloko? Noong nahulog ako mula sa burol. Si Suman talaga ang nagligtas sa akin. Tinanong kita noon, bakit hindi mo itinanggi? Ikaw mismo ang nag-assume na ako ang nagligtas sa iyo. Bakit ako masisisi diyan? Pandaraya ito. Niloko kita. Pero ginawa ko yon. Dahil mahal na mahal kita. Natakot akong malaman mong si Suman pala ang nagligtas sa'yo. At siya ang pipiliin mo. Yan Chuan, ako na ang pinili mo sa huli. At alam na ng lahat na ikakasal na tayo. Magsama na lang tayo ng maayos, ha? Hinding-hindi ako makikisama sa isang sinungaling. Luyan Chuan, magising ka nga. Hindi na babalik si Suman. Meron pa. Naglabas na ang papa mo ng internal memo sa kumpanya. Simula ngayon, ako na ang general manager ng Lu Corporation. Matauhan ka nga. Desidido na ang lahat. Tinatakot mo ako? Sinasabi ko sa'yo, basta taos puso ako. Pag makaawa kay Manman na bumalik, iyak na. Babalik siya sa akin. Paano ang anak natin sa sinapupunan ko? Matatanggap ba niya?
Kahit na kaya mong tiisin at itakwil siya, paano ang mga magulang mo? Matatanggap ba nila? Hindi mo ba alam kung gaano nila kagustong magkaroon ng apo? Suman, kumpleto na ang mga dokumentong kailangan mo. Ang susunod na lang ay ang pagpapakita mo ng galing. Hindi kita bibigyan. Tara na. Umalis ka riyan. Si Suman ay akin. Presidente Jayang, ayos lang po ba kayo? Ginoong Lu, wala na akong. Ano mang ugnayan sa Lu Corporation ninyo? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo maaaring gawing lugar ng pang-aapi ang Jayang Group. Humingi ka agad ng paumanhin kay Presidente Jayang. Manman, alam kong nagtatampo ka lang sa akin. Alam kong nagkamali ako. Sadya akong pumunta ngayon. Humingi ng tawad sa'yo. Umuwi ka na sa atin. Sige na. Senyorito Lu, magpakatino ka nga. Malinaw na ang lahat ng sinabi ko. Nang umalis ako sa angkan ng Lu. Presidente Jayang, umalis na tayo. Manman, huwag kang umalis. Ano? May problema sa angkan ng Lu? Anong nangyari? Sabi nila bigla mong binago ang mga tuntunin sa pagbili. Ngayon nagrereklamo na ang mga supplier. Tuluyan nang tumigil ang produksyon. Ito ang naplano na ni Suman. Binago mo ng ganito. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto kong baligtarin lahat ng desisyong ginawa ni Suman. Gusto kong patunayan sa lahat na ang mga desisyon ko ang pinakatama. Mas mahusay ako kay Suman ng 1,000 beses, 10,000 beses. Tungkol sa mga proyekto at resources ng Jayang Group, inayos ko na ang lahat. Tingnan niyo po ito. Isa kang bagong dayuhan na dating nagtrabaho sa Lu Corporation. Mababaw ang pag-isip. Hindi ako sang-ayon sa mga desisyon mo. Hindi dayuhan si Suman. Kung bakit nabuhay muli ang Lu Corporation. Dahil iyon sa kagalingan ni Suman. Inimbestigahan namin ito ng aking lolo. Lahat ng kumikitang proyekto ng Lu Corporation ay si Suman ang nagtaguyod. Ang kakayahan niya ay hindi mapag-aalinlanganan. Ngunit para sa isang kumpanyang kasing laki ng Jiang Group of Companies, kailangan namin ang matatag na hakbang, hindi ang kanyang maliit na estilo. Sa loob ng maraming taon, kahit stable ang negosyo ng Giant Group, wala pa ring malaking pag-unlad. Kaya panahon na para gumawa ng pagbabago. Kung mayroon man sa inyo na hindi sang-ayon o hindi makasabay sa takbo ng Giant Group, malaya kayong umalis. May punto si Pangulong Jiang. Ngunit para kilalanin namin si Suman, kailangan niyang patunayan ang sarili sa amin. Kaya ano ang gusto ninyong gawin ko? Ganito na lang, mayroon tayong ilang proyekto sa ibang bansa na hindi pa natin nakukuha. Kung kaya mo, sa loob ng 1 buwan, mapapirma mo silang lahat, maniniwala kami sa'yo. Kung hindi, AMEA. Pero sa pagiging tapat sa'yo ni Tito Jiang at ni President Jiang, kahit hindi mo mapirmahan, sa tingin ko hindi ka naman mapaparusahan. CJ, kung hindi kayo mapalagay, pwede tayong pumirma ng kasunduan. Kung matagumpay kong makuha ang mga proyekto sa ibang bansa, hindi na kayo maaaring tumutol sa alinman sa aking mga desisyon. At dapat ninyo akong suportahan ng buong buo. Sage, pero kung matalo ka, umalis ka agad sa Jiang Group of Companies at bayaan mo ang lahat ng naging pagkalugi ng Jiang sa panahong iyon. CJ, napagkasunduan. Sa unang buwan pa lamang ni Suman bilang punong tagapayo ng Jiang, sunod-sunod na niyang naisara ang maraming international na kontrata. Mabilis na lumago ang international business ng Jiang. Umangat ang stocks. Ang mga proyektong iyon na ang tagal nilang pinaghirapan. 1 linggo, nakuha mo lahat. Ngayon, tingnan ang matatanda. Kung may masasabi pa sila. Miss Su, masasabi na nating matatag ka na sa Jiang. Wala nang magtatanong o kokontra sa'yo. Napagod ka ngayong buwan. Ito, kape bilang kapalit ng alak. Para sa'yo. Salamat, President Jiang. Di mangyayari kung wala ka. Simula pa lang ito. May kusang darating pa. Anong ibig mong sabihin? Ngayong si Lin Wansing na ang humalili. Sa angkan ng Lu, galit sa akin. Babawiin niya lahat ng ginawa ko noon sa Lu Corporation. Kapag nangyari iyon, maraming proyekto ang mabibitawan. Dapat bantayan mo iyon, President Jiang. Samantalahin mo at kunin lahat ng mga iyon. Ilan na bang proyekto ang sinira mo ngayong buwan? Sabihin mo nga, Hindi ba normal lang na may tagumpay at tabiguan sa isang proyekto? Wala bang nagawang maling desisyon ang tatay mo? anong ugali yan? Noong si Suman ang namamahala ng kumpanya, lahat ng proyektong hinawakan niya, wala ni isang bumagsak. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi ako kasintiyaga ni Suman?
2:00, nag-overtime pa siya. Eh ikaw, huwag mong akalain na hindi ko alam. Dahilan sa kliyente, ginagastos ang pera. Namimili at naglilibang ka. Tingnan mo sarili. Tapos ikumpara mo kay Suman. Kapal na mukha mong makipagsabayan sa kanya. Suman. Si Suman lang ang nasa isip mo. Bakit ka pa kasama ko? Hanapin mo siya. Sige na. Akala mo ba ayaw kong puntahan siya? Ayaw niya lang talaga akong makita. Alas 12 na ng gabi, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog, Dad. Nagsisisi na ako. Hindi ko dapat tinalaya si Manman. Ngayon, ang operation, inulo ni sobrang magulo na. Kung hindi lang ako, nagkamali ng pinili. Hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Mabuting bata naman si Xiaoman. Boto kami ng nanay mo sa kanya. Pero ikaw, pinilit mong piliin si Lin Wanxing. Tama na. Nangyari na ang nangyari. Huli na para magsisi ngayon. Hindi pa. Hindi pa huli ang lahat. Ano? Dad, luluhuran ko ulit si Manman. Kilala ko siya. Marunong magpahalaga ng relasyon. Hindi kayang putulin. Matigas lang ang bibig. Kailangan lang niya ng paan para makabalik ng hindi napapahiya. Kung magmamakaawa ulit ako sa kanya ng ilang bises, siguradong babalik siya. Pero kung pupuntahan mo si Xiaoman at malaman ni Wanxing, mag-away na naman kayo. Masamang balita, binago ni Emarlin ang kasunduan. Nagkagulo tuloy at ngayon 3 supplier. Ang sabay-sabay na nagdedemanda sa atin. Nandito na sila sa baba. Anong sinabi mo? Nay, Dad. Dad, anong nangyayari sa'yo? Tulong. May tao ba diyan? Tumawag kayo ng ambulansya. Dad. Yan Chuan, puntahan mo si Xiaoman. Makiusap ka sa kanya. Hindi mabubuhay ang Lu Corporation nang wala siya. Dad. Ayos na ang mga ito. Magandang araw sa inyong mga manunood ng Balitang Pang-ekonomiya. Kamakailan, ang Lu Corporation ang naging tampok sa usap-usapan. Itong dating matagumpay na kumpanya ay humaharap ngayon sa isang krisis na hindi pa nararanasan noon. Suman. Ikaw hindi mo pa rin ba kayang bitawan ang Lu Corporation? Wala lang, nagkakaroon lang ako ng konting pagmumuni-muni. Na pala, natapos mo akong paalalahanan noon, sinadya kong bantayan. Nakuha natin agad lahat ng proyektong binakante ng Lu. Manman, bakit ayaw mo akong kausapin? At pinahang mo pa ako sa mga tao mo? Mag-usap kayong mabuti. Manman, umuwi ka na sa angkan ng Lu. Hindi ko kayang mawala ka. Luyan Chuan, nakikiusap ka ngayon na bumalik ako. Dahil ba mahal mo ako? O dahil may problema sa Lu Corporation? At kailangan mo akong madaliin para iligtas kayo? Siyempre, dahil mahal kita. Manman, sumama ka na sa akin, Pawi. Mahal na mahal kita, totoo yon. Luyan Chuan, tapos na ang lahat sa atin. Hindi pa tapos. Paano tapos na? Di basta mapuputol ang samahan natin. Noon, ako ang nagligtas sa'yo. Bakit di mo sinabi? Mali ang akala ko sa'yo. Sinabi ko sa'yo noon, pero noon, nakatuon ang buong atensyon mo. Kay Lin Wanxing, hindi mo pinansin ang mga sinasabi ko. Hindi ganoon, Manman. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Magpakasal na tayo. Hindi ba't noon, gustong-gusto mo na tayong magpakasal? Kung hindi ka naniniwala, mapapaalis ko ngayon si Lin Wanxing. Iwan sa Lu, walang makukuha. Magpakasal. May anak na kayo tapos ngayon gusto mo akong pakasalan? Paano mo nalaman? Umalis ka na. Hindi ako sasama sa'yo. Kaya ayaw mo akong patawarin dahil pala doon. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ang problema sa bata. Manman, hintayin mo ako. Sabi ko na nga ba, mahal na mahal ako ni Manman. Bakit kaya bigla siyang nanlaming? Galit na pala siya dahil nakaanak kami ni Lin Wanxing. Hindi ko naman mahal si Lin Wanxing. Hindi maari at hindi dapat mabuhay ang batang yan. Nasaan ka? Bumalik ka na sa kumpanya? May malaking problema. Era.
Ah, tama na. Anong mapapala nyo sa panggigipit sa akin? Hindi sinasadya, huminto kasi konstruksyon. Maayos naman ang trabaho namin. Bakit nyo kami pinatigil? Tama na ang drama. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Yan Chuan, halika rito. Siya ang hinahanap nyo. Siya ang senyorito ng Lu Corporation. Isa lang akong ordinaryong empleyado. Natigil ang proyekto dahil sa desisyon mo. Bakit mo itinutulak? Mamatay na sila. Ah, Sa kanya kayo magreklamo. Isa lang akong empleyado. Wala akong kinalaman dito. Lin Wansing, ano ba ako sa'yo? senyorito ka ng Lu Corporation. Pero hindi ako Lu. Pera, pera, pera. Ganito. Naanasan ko na. Pera. 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 Huwag kayong mag-alala, darating na agad ang pundo ng proyekto. Agad-agad sabi mo? Gago ka ba? Ibalik ang pera, ibalik ang pera, ibalik ang pera. Yan Chuan, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Ibalik ang pera, ibalik ang pera, ibalik ang pera, ibalik ang pera. Ha, Yan Chuan, ayos ka lang ba talaga? Lin Wansing, sumosobra ka na ba? Ikaw ang may kasalanan, tapos ako ang pinapasan mo ng sisi. Ako ang senyorito ng angkan ng Lu, tapos ginagawa mo akong tanga. Luyan Chuan, ako ang fiance mo. Kapag may panganib, hindi mo ako kayang protektahan. Ako pang gabay ang kailangang humarap. Hindi pa nga kita sinisingil, inunahan mo pa ako ng baliktad na akusasyon. Pinuntahan mo ba si Suman? Binalak mo pa siyang ibalik dito. Pumunta ka agad sa ospital para makita ako. Sage, Dad, tinawag mo ako. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang Lu Corporation. Ganyan mo lang ba ito pamahalaan? Hindi ka ba pwedeng tumulat kay Xiaoman? Sa mga taong ito, nasa kamay ni Xiaoman ang Lu Corporation. Kahit kailan, walang ganitong negatibong balita. Ano ba ang laging nasa isip mo? Naisip mo ba talaga ang angkan ng Lu? Kahit minsan? Kitang-kita ko na, kayong mag-ama. Mas gusto ninyo si Suman, di ba? Kaya puntahan ninyo siya. Dad, alam mo ba? 3 buwan na akong buntis. Ito ang dugot laman ng angkan ng Lu. Ano ang silbi ng kahusayan ni Suman? Ako ang tunay na manugang ng angkan ng Lu. Wala nang saysay ang pagsisisi. Kung hindi, tanungin mo si Suman kung papayag ba siyang maging stepmother. Ikaw. Hey! Dad! 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 Doktor! Doktor! Pamilya, lumabas muna kayo, bilis, labas. Kamakailan, ang Lu Corporation ay nagkaroon ng sunod-sunod na paglabag. Maraming proyekto ang pinatigil. Samantala, Ang Giant Group of Companies sa pamumuno ni Su ay patuloy na umaangat. may balitang malapit ng ikasal sina Su at ang senyorito ng Jiang. Sabi mo pagkatapos ayusin ang tungkol sa bata. Babalik ka sa angkan ng Lu. Bakit ka nagkagusto sa iba? May sakit ka ba? Manman, nakita ko ang balita. Kasama mo si Jiangchu. Kaya kong palampasin ang lahat. Bumalik ka sa akin sa angkan ng Lu. Magsimula tayong muli. Sinabi ko nang hindi na ako muling tutuntong sa angkan ng Lu. Bakit ka bumabalik sa usapan natin? Yung tungkol sa bata. Naisip ko na. Papa, okay, ang batang iyon. Huwag kang mag-alala, anuman ang mangyari. Hindi ko kikilalanin ang batang iyon. Umabot na ako sa ganito. Ano pa ba ang kinatatampo mo? Nagkakamali ka. Ang pagbabalik ko ay walang kinalaman. Sa mga ginagawa mo, Anong ginagawa mo dito? Gusto mo bang ibalik si Suman? Para palitan ako. Mag-usap tayo pag-uwi. Suman, ang kapal talaga ng mukha mo. Ang Lu Corporation ay may kaunting problema lang. Ang lakas ng loob mong agawin ang proyekto namin. Nababaliw ka ba? Malinaw na ikaw mismo ang walang kakayahan. Kaya nawala ang proyekto. Bakit mo isisisi kay Suman? Kahit hindi niya ito kunin, may ibang kukuha nito.
Ngayon nagmamakaawa ka na, sayang naman. Nakasama na niya ang senyorito ng Jiang, sa paningin niya. Wala kang halaga. Ako, Tama na. Ang problema ninyong mag-asawa, ayusin ninyo sa bahay. Huwag kayong mag-iskandalo dito. Luyan Chuan, sino ka ba? Para saktan ako. Ikaw. nabulag talaga ako sa'yo, ikaw na babaeng plastic. Dati pa sa kumpanya, inaagaw mo na ang mga nagawa ni Manman. Nagpanggap ka pang tagapagligtas ko. Naloko mo ako ng husto. Naging tanga ako at sumiping sa'yo. Linano mo na ba talaga? Ang lahat laban sa angkan ng Lu, kay Manman at sa akin? Luyan Chuan, ano naman ngayon kung alam mo na? At sinasabi mo pang niloko kita. Sinong nagsabi na matatamis na salita? Apang ako buong gabi. Ang daming sinabi, ha? Sino ba talaga ang nanloko? Tumahimik ka, kung hindi dahil sa mga pakana mo. Matagal na kaming kasal ni Manman. Linwansing, pinagsisisihan ko talaga na hindi ko nakita ang totoong ugali mo. Yemi, tanga ka. Kung wala kang pera, sino bang magkakagusto sa'yo? Kaya, Linwansing, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Wala kang makukuhang kahit ano. Makikipaghiwalay ka, Luyan Chuan. Pag-isipan mo yan. Ang dinadala ko sa sinapupunan ko ay anak ng angkan ng Lu. Kahit ayaw mo, ang tatay mo ay nasa bingit na ng kamatayan. Kapag nalaman pa niya ito, baka hindi na niya kayanin. Tumahimik ka. Sino ka ba para magdalang anak ko? Malay ko kung kaninong anak yang nasa tiyan mo. Hindi kikilalanin ng angkan ng Lu yan. Bago ako pumunta rito, nakausap ko na ang media. Tatapusin ko na ang relasyon natin. Ikaw ay isang babaeng nakikipagrelasyon kung kani-kanino. Inabayaan ka na nga. Huwag mong pangarapin na manatili sa pamilya Lu. Luyan Chuan. Kaya mong talikuran ang sarili mong anak. Ang sama mo talaga. Sino pa makakapagpatunay na anak kita? Huwag mo akong takutin diyan. Manman, maniwala ka sa akin, ikaw lang ang pwedeng makaanak para sa akin. Wala nang iba. Sage Luyan Chuan, kung ganyan ka. Huwag kang magsisisi. Hihintayin kong lumuhod ka. At magmakaawa sa akin. Manman, wala na si Linwansing. Wala na siyang hadlang sa atin. Umuwi ka na sa angkan ng Lu kasama ko. Ha? Suman, para ipagdiwang ang pagbista ng subsidyary natin sa ibang bansa. Nagdaos sila ng salo-salo. Pinapasundo ako sa iyo ni Lolo. CJ, nga pala, pakipalabas ang lalaking iyan. At, huwag mo na siyang papapasukin pang muli. Opo. Manman, huwag kang umalis. Ginoo, maari po bang umalis na kayo? Hindi ako susuko. Kailangan kong makapasok sa salo-salo mamayang gabi at ipagsigawan sa harap ng lahat na ako talaga. Ang nobyo ni Manman, si Suman ay akin sa angkan ng Lu. Presidente Su, mababaw po talaga ang pag-isip ko noon. Mula ngayon, kahit anong desisyon mo, hindi na ako sasalunga. Nga, napakabata pa ni Presidente Su pero napakahusay na. Kaming Jiang Group, sa pamumuno mo, tiyak na panatag na kami. Nga, Ang bagong henerasyon ang magpapatuloy. Mukhang kaming mga matatanda ay dapat na magbigay daan. Sobra naman ang papuri ninyo. Ang narating ko ngayon ay dahil sa matibay na pundasyong binuo ninyo para sa Giant Group. Naniniwala akong mas maganda pa ang ating kinabukasan. Hindi pa babayaan ng Giant Group ang mga tapat na naglingkod. Kaya para sa Jiang Group, Sandali lang ha. Anong iniisip mo? Wala lang. Isang taon pa lang ang laki na agad ng angka ng Giant. Parang hindi ako makapaniwala. Lahat ng ito. Utang namin sa'yo. Sige po, Boss Wang, huwag kayong mag-alala. Paalam. Yan, Chuan, may na-close akong importante na proyekto. Nag-book pa ako ng fine dining, sabay tayo mamaya. Mag-celebrate tayo, ha? Anong dapat i-celebrate? Nakuha mo yan dahil sa resources ng mga Lu. Kung si Wansing iyan, baka mas magaling pa ang resulta. Kung umangat man ang angka ng Giant dahil iyon sa pundasyon ng pamilya.
At sa tapang ni President Jiang. Ako, dagdag ningning lang. Lagi kang ganyan ka-humble. Alam naming ikaw ang dahilan. Kung ibang tao, baka hindi pa kayanin. Side cheers! Para sa kinabukasan ng Jiang Group. Ayoko ng ganyang usapan. Bukod sa trabaho, wala na ba tayong ibang pwedeng pag-usapan? Hinahanap ako ni Boss Wang. May aasikasuhin ako. Mauuna na ako. Boss Wang, salamat sa maayos na deal. Suman, magsisimula pa lang tayo. Gusto kitang kasama. Pero, hindi bilang business partner, kundi bilang Alam mo na, marami akong madilim na nakaraan. Oh, Suzong, anong pakiramdam na pinalayas ka ng angkan ng Lu? Bilang isa sa mga kandidata sa pagiging senyor ng Lu. Pinalayas ka ngayon ng senyoritong Lu. Anong masasabi mo, Suzong? alam ko ano naman. Pero, itong mga kahiyahiyang nakaraan, hindi lang makakaapekto sa Jiang. Pati sa'yo, Jiang Chu. Mga maling akala lang yon ng iba sa'yo. Iba ako. Alam ko kung sino ka talaga. Suman, isa kang taong karapat dapat mahalin. At ako, handa akong maging taong yon. Hindi ka pinapahalagahan ng iba, pero ako hindi. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pwede ba? Pero ako kasi, Huwag kang gumalaw. Sagutin mo ako. Tayo ba? Magkatrabaho lang tayo. Jiang Zong, ako. Jiang Zong pa rin? Ang talagang bigo ko, Jiang Chu. Ang tagal na nating magkasama. Pati pangalan ko, ayaw man lang niyang sabihin. Jiang Zong. Jiang Chu, hindi yon ang ibig kong sabihin. Natatakot lang ako na baka hindi na ako makapagtiwala sa pag-ibig. Subukan mo lang akong pagkatiwalaan. Minsan lang, sapat na. Suman, mahal kita. Tila totoo nga ang mga sabi-sabi, Senyorito Jiang. May magandang balita na yata. Perpekto talaga ang tambalan ni na President Su at Senyorito Jiang. Binabati ko kayo. Mukhang painumin tayo na matanda sa kasal. Hindi kayo mawawalan. Tumayo ka. Jiang Chu, sinong may pahintulo sa yung hawakan si Manman? Ako ang kasintahan niya. 20 taong nanirahan si Suman sa angkan ng Lu. Lumaki kaming magkasama. Magkababata kami. Kung alam mo kung anong makabubuti sa'yo, lumayas ka na. Ginoong Lu, matagal na akong walang kinalaman sa pamilya ninyo. Huwag na kayong makialam sa amin ni Jiang Chu. Umalis na kayo at huwag nang guluhin ang buhay namin. Manman, naalala mo pa ba ang diary na ito? Dito mo isinulat ang pinakamagagandang alaala natin. Tingnan mo. Itong anting-anting, hiningi mo ito para sa akin noon. Pumunta ako sa templo kamakailan at humingi rin ako ng para sa iyo. Manman, kalimutan na natin ang mga hindi magagandang nangyari. Kung babalik ka, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Ginoong Lu, huwag na kayong magpumilit. Guardia! Mga guardia, ihatid ang bisita. Ginoong Lu, mauna na po kayo. Suman, huwag kang magmaganda. Akala mo ba pag alis mo sa angkan ng Lu, angat ka na? Sa pamilya Jiang, isa ka lang bayang trabahador. Sa huli, pinagpaguran mo ang lahat para lang sa iba. Walang matitira sa'yo. Tumahimik ka, Luyan Chuan. Makinig kang mabuti hanggat nandito ako sa Jiang Group of Companies. Si Suman ay may boses at kapangyarihan pa rin. At kalahati ng shares ng Jiang Group ay sa kanya. Impossible. Sinong niloloko mo, Jiang Chu? Ikaw ang nag-isang tagapagmana ng pamilya Jiang. Papayag ka lang na ibigay ang kalahati ng yaman nyo sa isang tagalabas. Paano papayag si Lolo Jiang? Imposibleng pumayag yon. Dahil si Suman ang babaeng pinili kong pakasalan.
Ang akin ay kanya, walang bawas, kahit piso. Hindi ko hahayaang magdusa si Suman. Kahit kaunti man lang. Jiang Chu, ako na nang bahala dito. Wala akong kinuhang anuman sa pag-alis sa angkan ng Lu. Ngayon, sasamantalahin ko ang pagkakataong to para sabihin ng malinaw. Wala na akong kinalaman sa angkan ng Lu at kay Luyan Xuan. Tapos na. Ginoong Lu, malinaw na ba? Simula ngayon. Ayoko nang guluhin mo pa ako. Sasabihin mong wala na, tapos na. Suman, ulila ka. Kung hindi dahil sa angkan ng Lu, patay ka na sa gutom sa kalsada. Paano ka abot sa kung nasaan ka ngayon? Kung hindi ka hinubog ng pamilya Lu, papansinin ka ba ng pamilya Jiang? Pwede kang di bumalik, pero 20 taon naming pag-aalaga. Paano mo babayaran yon? 20 taon akong inalagaan, pero malaki na rin kinita ko para sa kanila. Bayad na bayad ko na ang utang na iyon. Sobra pa nga ang naibigay ko. Kaya wala akong utang sa Lu. Kung wala man tayong utang na loob, paano naman ang pagmamahalan natin? Manman, ano ba ang tingin mo sa 20 taon nating pagsasama? Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero hiwalay na kami ni Lin Wanxing. Ilan na ba? Umuwi ka na sa pamilya Lu kasama ko. Luyan Chuan, makinig kang mabuti. Simula nang umalis ako sa pamilya Lu, wala na talaga tayong koneksyon. Ngayon ay salo-salo ng pamilya Jiang. Hindi welcome ang mga tagalabas dito. Ginoong Lu, umalis ka na. Ginoong Lu, imbes na manggulo ka rito. Bumalik ka na at suriin ang mga account at trader. Bago pa mahuli ang lahat at hindi mo na alam kung paano ka mapapahama. Lin Wanxing, anong ginagawa mo? Kinakausap kita. Ang pinakamalaking proyekto ng Lu Corporation, ang proyekto sa South City. Dahil sa paglabag, nalulugi ng halos 1 milyon. Bumagsak ng todo ang stocks ng Lu Corporation. Tingnan mo, itong ginawa mo. Yung proyekto sa South City, yan ang sandigan ng Lu. Ilang bisis akong nagmakaawa kay Dad. Pa makuha, yan para sa'yo. Ngayon sinira mo lahat. Wala naman kayong ibinigay na kahit anong resources sa akin. Tapos ako pa sinisisi mo. Sobrang baba ng budget. Wala man lang akong napala. Nagpakasasa ko sa inyo ng ngalang kapalit. Lin Wanxing, nababaliw ka na ba? Gumawa ka pa talaga ng faking dokumento ng asset transfer. Krimen yan. Gusto mo bang idamay ang buong Lu Corporation sa pagbagsak mo? Sumuko ka na ngayon din. Wala nang makakapagtanggol sa'yo. Tatawagin ko si Manman para bumalik. Hindi pwedeng masira ng ganito ang Lu Corporation. Gusto mo akong ipakulong? Mga ka. Ang Lu Corporation ngayon, walang laman yan. Pwede yang malugi anumang oras. Payo ko sa'yo, isipin mo muna ang sarili mong exit plan. Boss Lu, masama na. Maraming tao sa baba ng building. Puro naniningil ng utang. Hindi na sila kayang pigilan ng mga guard. Pakyat na sila. Magtago ka muna. Kapit na sa patalim. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Senyorito ng Lu Corporation, mukha ka lang isang malinis na tao. Ulitin mo yan. Patayin mo ako kung kaya mo. Wala kang makukuha. Magsalita ka. Nasaan ang pera ng kumpanya? Sabihin mo. Ang yabang mo kanina. Bakit wala ka ng kayabangan ngayon? Walang silbi mong basura ka. Hindi ka pwedeng umalis. Bitawan mo ako. Ibalik mo ang pera ng angkan ng Lu. Anong angkan ng Lu? Pinaghirapan ko yan kaya karapat dapat sa akin. Lahat ng mayroon ka, galing sa angkan ng Lu. Tanungin mo ang konsensya mo, anong ginawang masama? Sa'yo ng angkan ng Lu? Anong ginawang tama ng angkan ng Lu sa akin? Huwag mo akong gaguhin. Simula pa lang, alam kong si Suman na ang gusto ng angkan ng Lu. Plano nilang ibigay sa kanya ang Lu Corporation. Pareho kaming lumaki sa angkan ng Lu. Bakit sa kanya lahat ng resources? Ang angkan ng Lu ang walang konsensya. Nasolve nila yan. Lin Wanxing, sinuplihan mo na kasamaan ang kabutihan nila. Isa kang walang utang na loob na babae. Kung alam ko lang, hinayaan na kita mamatay sa gutom sa kalsada. Tama, wala akong utang na loob. Pero ikaw, ang nagpumilit na pakasalan ako. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko ay ang pagkatiwala ka. Dahil sa'yo, tinalikuran ko si Suman. Pwede kang umalis, pero hindi mo madadala ang pera. Kung hindi, ipapablotter kita. CJ, pero huwag mong kalimutan ang Lu Corporation. Basura na kumpanya. Tapos na talaga ang angkan ng Lu. Idi, magkasama tayong mawawasak.
Hello, magpapa-blotter ako. Lucorp Crisis. Maraming proyekto nito ang pinatigil ng mga kinaukulang ahensya. Ikaw na Lu, lumabas ka diyan. Ibalik mo ang pera namin. Ibalik ang pera. Walang puso ang Lu Corporation. Hindi makatarungan to. Ikaw na Lu, may pamilya akong pinapakain. Ibalik mo ang pinaghirapan namin. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Manman. Kumusta? Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi masagot. Manman. Paano mo nagagawang putulin ng tuluyan ang lahat ng nakaraan? Ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin ko? Hay, ang ilang tao nga naman, puro trabaho lang ang nasa isip. Mukhang wala na yatang puwang para sa akin. Nako, alam mo namang nandyan ka sa puso ko, hindi ba? Sige na nga, pinapatawad na kita. Sinabi ko na pala kina Lolo. Tungkol sa kasal natin. Talaga? Ano nang sabi ni Lolo? Mababa ako, di karapat dapat sa Giant Group. Wala rin akong maibibigay na tulong sa Giant Group. Kung hindi man pumayag si Lolo, maiintindihan ko. Huwag kang tanga, ano nang iniisip mo? Masayang-masaya nga si Lolo. Minamadali pa nga niya tayong magpakasal agad. Pagdating ng panahon, ipapakasal na niya ng tuluyan sa atin ang Giant Group of Companies. Tapos, maglalakbay na lang siya kung saan-saan. Talaga? Buti naman. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko. Hindi siya mabibigo sa akin. Yan Chuan. Buong buhay nagpagod ang papa mo para sa angkan ng Lu. Iniisip niyang makapagpahinga naman kahit kaunti sa pagtanda. Ngayon, Ma. Lalong bumubuti ang kalusugan ni Papa. Kapag tuluyan na siyang gumaling, tayong tatlo, tahimik tayong manirahan sa kalikasan. Yan Chuan. Ikaw at si Xiaoman, wala na ba talagang pag-asa pang muli? Inanunsyo ng Giant Group of Companies na ang punong tagapayo na si Suman ay malapit ng ikasal sa tagapagmana ng Jiang na si Jiang Chu. Inanunsyo ng Giant Group of Companies na si Yan Chuan. Dahil hindi na maasahan si Suman, hintayin na lang natin si Lin Wanxing na lumabas. Kayo na lang dalawa ang magsama ng maayos. Kamakailan lamang, nakatutok ang pansin sa dating presidente ng Lu Corporation. Nahahara si Lin Wanxing sa habang buhay na pagkabilanggo. Dad. Doktor. Manman sa wakas nakuha ko na. Sir, kailangan ninyong umalis ngayon din. Lumayo ka sa akin. Manman. Bumaba ka ng sasakyan. Gusto kita makausap. Pwede ba? May kailangan ba kayo, Ginoong Lu? Manman, ang tagal na nating hindi nagkikita. Gusto sana kitang makausap. Pwede ba? Ginoong Lu, dati pa tayong malinaw. Sa isa't isa, ako at ang angkan ng Lu. Wala nang koneksyon. Kung gusto ninyong pag-usapan ang nakaraan, huwag na lang. Manman, marami akong nagawang pagkakamali noon. Pinagsisisihan ko talaga. Ilang araw na kitang hinahanap, pero hinarangan ng pamilya Jiang ang lahat ng paan para mahanap ka. Naghintay ako rito ng isang araw at isang gabi bago kita nakita. May silbi pa ba ang pagsisisi? Manman, nagkamali ako. Sobra ko itong pinagsisisihan. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali? Pakiusap, kahit saglit lang. Hindi na kailangan. Matagal na akong nakapag-move on. Hindi ko kayang pakawalan. Manman, nagkamali ako. Tama ka, ako talaga ang may kasalanan. Niloko ako ni Lin Wanxing. Niloko niya ang angkan ng Lu. Nasira niya ang proyekto sa South City. Magulo na ang kumpanya ngayon, at naospital ang tatay ko sa matinding galit. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko ngayon. May kinalaman ba ako sa mga bagay na yan? Kung yan lang ang sasabihin ninyo, pakiusap, umalis na kayo. Hindi ako alis. Luyan Chuan, naging malinaw na. Ang lahat ng sinabi ko, ako at ang angkan ng Lu. Wala nang anumang koneksyon. Sa ganitong oras, dapat kasama ko ang taong mahal ko. Habang kumakain, di yung nag-uusap tayo tungkol sa nakaraan. Manman, ako ang taong pinakamamahal mo. Marami akong nagawang kasalanan sa'yo. Utang ko sa'yo, bayaran ko sa buhay ko. Pwede? Babayaran sa natitirang buhay mo? Eh ako noong nakaraang buhay. Paano mo babayaran? Ibig sabihin, muling isinilang ka rin pala.
nakaraang buhay, pinalago ko ng husto ang angkan ng Lu. Inalagaan din kita ng walang kapintasan. Pinalaki ko pa nga ang anak ni Lin Wansing. Pero ikaw, niloko mo ako sa buong buhay ko. At gusto mo pa akong durugin hanggang maging abo, ano ba ng kasalanan ko? Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako, Manman. Hindi, paanong kasalanan mo? Ako ang nagkamali. Dapat noong simula pa lang, hindi na ako lumapit. Dahil gusto mo si Lin Wansing. Dapat hinayaan na lang kita. Hindi ganoon, Manman. Ikaw lang naman ang minahal ko. Napagkamalan ko lang si Lin Wansing. Na ikaw pala, kaya ang dami kong nagawang mali. Noong nakaraang buhay, ako ang nakasala sa'yo. Ngayong buhay, dodoblihin ko ang pagbawi sa'yo. Pwede ba? Luyan Chuan, ang pagmamahal mo. Parang putik sa lupa, madumi at walang kwenta. Kasama ko na ngayon si Jiangchu. Masaya kami at mahal namin ang isa't isa. Huwag mo na sanang gambalain ang buhay namin. Manman, nagkasala nga ako sa'yo. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Utang na loob mo sa angkan ng Lu. Minsan, di mo maibigay. Hindi mo ba talaga kayang pagbigyan? Ang utang na loob ko sa angkan ng Lu, nabayaran ko na noong nakaraang buhay ko. Ngayong buhay na ito, umalis akong walang makukuhang kahit ano. Wala na akong pagkakautang sa inyo. Luyan Chuan, mag-ingat ka sa sarili mo. Suman. Huwag kang umalis, hintayin mo ako. Suman. Huwag kang umalis, hintayin mo ako. Suman, huwag mo akong iwan. Hintayin mo ako. Suman. Paano na ako kung wala ka? Suman. Luyan Chuan, ang gulong-gulong ugnayan natin sa dalawang buhay. Pagod na ako. Sana ito na ang huling pagkikita natin. Nakabalik ka na? Anong nangyari? Sinong nanakit sa asawa ko? Sasapakin ko talaga yon. Wala naman. May nakasalubong lang na isang taong walang halaga. Dahil doon, napagtanto kong ikaw ang pinakamabuti sa akin sa buong mundo. Sige na. Ngayon, ako mismo ang magluluto. Anong gusto mong kainin? Ikaw mismo ang magluluto. Huwag na. Mas mabuti pang si ate na lang ang magluto. Wala kang tiwala sa akin. Sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Anak, mula ngayon, pamilya na tayo. Kung sakaling saktan ka ni Jiangchu, sabihin mo lang sa akin. Ako ang tatayo para sa'yo. Salamat po, Lolo. Hindi ko po magagawa yon. Lolo, hiling ko po ang walang hanggan ninyong kaligayahan. Ngayon, hinihiling ko sa bride at groom na isuot ang singsing ng pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Jiangchu, salamat at pinili mo ako. Nasamahan ako sa pinakamababa kong punto ng buhay. Mula sa araw na ito, sa hirap man o ginhawa, sa kahirapan man o kayamanan, sa sakit man o kalusugan, iginagalang, iniibig at iingatan kita araw-araw. Umaasa akong makakasama kita hanggang sa dulo ng ating buhay. Maswerte ako at nakilala kita. Mukhang hindi ka pa rin niya kayang pakawalan. Hindi naman sa hindi niya ako kayang pakawalan, obsesyon na lang siguro iyon. Naisuot na natin ang singsing. Tapos na ang kasal. Wala ka nang atrasan. Hinding-hindi ako magsisisi. Jiangchu, sa bawat araw na darating, sasamahan kita sa bawat hakbang. Halikan, halikan, halikan.
Tiyak na magiging masaya si Presidente Su at si Senyorito Jiang. Maligayang bagong kasal. Sana'y magkaanak agad kayo. Ang nakaraan ay usok na lamang, lahat ng dati ay tapos na. Suman, mahal kita. Mahal din kita.